Nalangin na po tayo. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila, niluwalhati. Salamat po ang mambanal. Sambahin ang ngalan mo, dakilain ka ng aming puso, ng aming kaluluwa. Luwalhati sa iyo sa gabi ito. Ikaw ay patuloy na mataas, madakila, maparangalan. At sa gabi ito, Panginoon, nagpapasalamat kami sa patuloy na pag-iingat mo po sa amin at pagliligtas, pati po sa aming pamilya, Panginoon. Hinihiling namin sa gabi ito na patuloy na mangusap ka sa puso at isipan ng bawat mga tao, ng mga bawat member ng church at sa mga suki namin sa live stream na ito. Tuloy na maalala nila ang iyong gawain tuwing araw ng Miyerkules. At huwag kami mapagod sa pagganap ng aming katungkulan bilang yung mga anak na palaging sumusubaybay sa iyong mga salita at sa iyong kalooban. Lord, maraming salamat dahil patuloy po kayo na nagbibigay ng pagkakataon sa amin para kami ay makapaglingkod sa iyo at makapakinig na yung salita. Bigyan namin ng daan ang mga bagay na ito, Panginoon, sa buhay namin. Huwag namin kalimutan at patuloy na pakanasain namin na makinig kami ng iyong mga salita. Tulungan mo po ang lahat ng mga tagapakinig na makaintindi, makaunawa at ang kaunawaan, ang espiritu ng kaunawaan, ilagay mo sa kanilang mga puso at anumang kasinungalingan ni Satanas ay sinasaway namin, sinasawata, tinatakwil, pinawawalang bisa sa pangalan ni Kristo Jesus. Lord, marami pong salamat. Ikaw ang mataas at malawalhati sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen. Amen po. Gandang gabi po sa lahat at tayo po ay makikinig na ng salita ng Panginoon. Hinilingan ko po na ito ay ating i-share at sa inyong mga kakilala, kaibigan, no, mga mahal sa buhay. Napakahalaga po ng salita ng Panginoon, lalo na yung ating pinag-aaralan, no. Ngayon po ay part 3 ng How to Protect Our Mind, part 3. Nung una po ay nung Wednesday, tapos nung Revival Night ang pangalawa, kaya ito ngayon po ay part 3 na po, no. So konti lang po, mag-review lang tayo ng konti na sa yung tinapos natin last Friday, no? Why Satan attack our mind? Bakit si Satanas ang inaatake niya ay ang ating isipan? Nabanggit ko na sa inyo ng mga nakaraang mga Wednesday na napakahalaga ng ating isipan, no? Sa lahat ng bahagi ng ating katawan, laging pinupunteriya ng kaaway ang ating puso at ang ating isipan, no? Ang gamit ng isip at ang puso ay almost the same, no? At bakit ang ating isipan? Ito po ay napakahalaga sa atin dahil sabi nga kung anong iniisip natin, yun tayo at naapektuhan ng mga bagay natin iniisip ang ating attitude, ang ating character, no? Kaya nga po dito ay tayo inaatake ng kaaway, no? At bakit si Satanas ay inaatake niya ang ating isipan? Una na pag-aralan natin noong nakaraang mga Wednesday o Friday na ang ating isipan ay part ng image of God. Ito po ay bahagi ng imahen ng Diyos na dito tayo kinakausap ng Panginoon sa ating puso, sa ating isipan. Dito niya nire-reveal ang kanyang kalooban, ang kanyang will, no? So, sa pamamagitan ng salita ng Diyos at kinakausap niya tayo sa pamamagitan po ng ating kaisipan at sa ating mga puso, nangungusap po ang ating Panginoon. Kaya po, dito po nagnanais na matarget ng kaaway ang ating mga isipan, no? So, ang ating mga isipan ay dapat ingatan po natin, huwag tayong tanggap ng tanggap kung ano yung gusto ng kaaway na ilagay sa ating mga isipan, kundi bago tayo tumanggap ng ating isipan, timbangin muna natin to at salain natin to dahil pwede ito makaapekto sa atin, no? At ang sabi nga nung nakarang ating pag-aaral,
Satan blinded the mind of people, no? Patuloy niyang binubulag ang mga tao sa pamagitan ng kaisipan. Dito siya umaatake, no? Maraming kaisipan na hindi maganda ang pilit na nilalagay ni Satanas sa ating mga isipan, no? So, kaya hindi tayo dapat maniwala kung ano lahat ng nilalagay o laman ng ating mga isip, no? Napakahalaga ng mga bagay na nilalaman ng ating mga isipan o lahat ng ating tinatanggap dahil nakaka-epekto po sa atin. At nabanggit natin po noon sa inyo nung last Friday na maging mga Kristiyano man ay naapektuhan ni Satanas ang kanilang mga isipan. Actually, na-share ko po sa inyo doon sa Korea na napaka sisipag ng mga Kristiyano noon, maraming revival, ang mga prayer mountain nila ay punong-puno, ang kanilang mga churches ay punong-puno, datapwat ng marahuyo ang mga Koreano sa mga tinatawag na Korean novela, yung mga tinatawag na K-pop, no? Doon napunta ang kanilang mga atensyon, ang kanilang puso, ang kanilang mga isipan ay napuno ng mga bagay na makamundo, no? Unti-unting bumagsak ang Kristyanismo sa bansang Korea, no? So, salamat na lang sa Diyos dahil kaya nga hindi natin dapat tayong magpaisi-isi, tayo mga Kristiyano sa mga araw na ito, i-expose natin yung mga gawa ng kaaway na kung saan sa pamagitan nito maingatan maraming mga kapatid natin sa pananampalataya upang ano may pilit na ginagawa ng kaaway na alisin yung focus natin sa salita ng Diyos, alisin ang focus natin sa mga katotohanan, pinipilit na tayo ay lagyan ng mga masasamang kaisipan. Ay salamat sa Diyos dahil sa church ay sa mga churches ay tinuturo ang mga bagay ng Panginoon kung paano tayo dapat magkaroon ng takot sa Diyos, magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos, no? Kaya mahalaga ang pakikinig ng salita ng Diyos, no? Okay, so napakaikli ng oras natin sa ngayon kung gugugulin natin ang ating mga isipan sa mga bagay ng mundong ito. At napakaikli ng panahon kung gugugulin natin ang mga isipan natin at ang ating mga ginagawa sa araw-araw sa mga bagay ng mundo na yun ang ginagawa ng pilit ng kaaway para tayo ay yun ang ginagawa niyan deceit, no? Pandaraya upang tayo ay malamangan niya at maibaling natin ang ating mga isipan, ang ating mga atensyon sa mga bagay na walang kinalaman sa Diyos, sa mga bagay na kung saan hindi ito makakatulong para sa ating spiritual na kalagayan o yung para maging malapit tayo sa Diyos. Gusto ni Satanas na tayo ay alisin yung ating mga puso't isipan sa Diyos, alisin yung ating pagkamalapit sa Panginoon, kaya marami siyang ginagawa, no? Na paraan at isa na ginagamit niya ang ating mga isipan na nagbibigay ng mga hindi magagandang mga kaisipan, no? So, saan nga pala galing ang ating mga isipan? Nabanggit ko sa inyo ng Friday na ang pinanggagalingan ng ating mga isipan. Una, ang mga isip ay galing sa atin. Pwedeng sa atin po yan galing sapagkat lahat ng tao ay binigyan ng Diyos ng kakayanan na mag-isip. So, nakapag-iisip po tayo, no, na sarili natin. At pangalawa, galing sa Diyos. Ang Diyos ay nagbibigay ng kaisipan sa atin, nire-reveal niya ang kanyang sarili sa atin. Kagaya nga sinasabi sa Matthew 16:17 na kung saan tinanong ng Panginoon ng mga alagad, "Who is me? Sino ako?" No? Yung mga bagay na di kayang arukin ng ating kaisipan, yung mga ordinaryong kaisipan natin, di kayang arukin, ay nire-reveal ng Lord sa atin. No? Ang sabi ni Pedro, "Thou art Christ, the Son of the living God." No? So, ang sabi, tanging si Pedro lang ang nakasagot ng bagay na iyon. No? So, ang sabi ni God sa kanya, ng ating Panginoong Jesus, "Pinagpala ka, Pedro,
sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao. No? Hindi tao naghayag kay Pedro, kundi ang sabi niya, ang aking Ama na nasa langit ang naghayag sa iyo ng ganitong revelasyon. So, kapag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, minsan may mga bagay na pinapaalam niya sa atin, ipinahayag niya sa atin. Yun ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Yun ay galing sa Panginoon, no? So, kaya maraming mga nire-reveal siya sa atin para magkaroon tayong kaisipan na galing sa Kanya, yung maintindihan natin at maunawaan kung ano yung kalooban niya at kung ano yung mga pinaplano ng ating Panginoon. Yung ibang bagay, ipinapaalam niya sa atin, pero kung may mga bagay na hindi siya pinaalam sa atin, karapatan ng Diyos na iyon ay lihim sa atin, no? At may dahilan ng Panginoon kung bakit hindi natin nalalaman, no? So, pero ang pinupunto ko, pwede palang buksan ng Diyos ang ating mga kaisipan. So, ipag-pray natin na yung mga taong sinishare natin, ipanalangin natin pangunahin, ay buksan ng Diyos ang kanilang kaisipan dahil pwede pala na ang Diyos ang magbukas ng kaisipan nila para makilala nila pa rin ang Panginoon. So, gawa rin iyon ng Panginoon natin, no? Ngayon, bakit hinahadlangan ni Satanas? Ayaw niya na malaman natin, maintindihan natin, maunawaan natin mabuti ang salita ng Diyos. Sabi sa Lucas 8, talatang 12, the devil comes and steal the word of God. Sabi sa bandang huli, kung bakit niya ginagawa na ninanakaw niya yung salita ng Diyos na inihasik sa atin, yun din na sinasabi sa Matthew 13, sa parable of the sower, dahil upang hindi daw sila manalig at maligtas. So, this is the objective of Satan. Kaya, ayaw niya na tayong makinig na salita ng Diyos. Kaya minsan, pag nagbabasa ka ng Biblia, bakit pag nagbabasa ka ng Biblia, nasa unang verse ka pa lang, inaantok ka na agad. O kaya habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, bakit inaantok ka pa kaagad? Dahil si Satanas ay ginagawa niya lahat ng paraan para hindi tayo makapakinig ng salita ng Diyos. At ang layunin niya, objective niya, kaya ginagawa niya yun para hindi tayo makapanalig, makapanampalataya sa Diyos at huwag tayong maligtas. No? May pagkakataon naman na inaabalan niya tayo kung kailan nakikinig tayo sa salita ng Diyos, may tumatawag, kung kailan tayo nakikinig sa salita ng Diyos, may umiiyak, no? So, maraming mga ginagawa si Satanas para abalahin tayo sa pakinig ng salita ng Diyos. At ang iba naman, hinahadlangan niya na umattend, no? Ng gawain ng Panginoon. Inaalis niya yung interest natin, no? So, pray mga kapatid. Sabi nga, maging gaya tayo ng kalapati na maging wise, no? Kung alam natin na may mga ganung pagkakataon na inaabala tayo ni Satanas, pinapatulog niya tayo, ginaalis niya yung interest sa atin, lalo tayo magkaroon ng interest, lalo tayo makipagbaka, lalo tayo ipaglaban natin na makikinig ako ng salita ng Diyos, dadalo ko sa gawain ng Panginoon, alisin ko yung mga hadlang dahil nasa atin din po. Kung alisin natin yung mga hadlang, sabi nga, pag gusto, may paraan lagi, pero kung ayaw, lagi may dahilan, no? So, gawin po natin. Dahil ayaw ni Satanas na makinig tayo ng salita ng Diyos, kaya lahat ng paraan, ginagawa niya para wag tayong makapanampalataya at wag tayong maligtas, no? So, sayang, pag may namimiss kang sermon, kaya dapat, lagi natin ugaling, umattend tuwing Sunday, kasi para rin naman sa inyo yan, hindi yan para sa amin din, sa amin, kundi para sa inyo, sa ating lahat. Pati ako, nakikinig din po ako ng salita ng Diyos na binibigay ng Panginoon, no? So, pangatlo, kinakailangan na pakinggan natin yung salita ng Diyos na binibigay ng Panginoon sa atin. Dapat na-enjoy natin ang pakikinig ng salita ng Diyos kapag nawawala na yung interest, nawawala na yung enjoyment, gapusin mo, baka may stronghold dyan. Sabi mo, ginagapos kita, ikaw na espiritu na
gumagawa upang hindi ko mapakinggan mabuti ang salita ng Diyos, ginagapos kita, umalis ka sa pangalan ni Jesus. No? Ang bawat stronghold o kutan ni Satanas na nilagay sa ating isipan, pull it down, sabi po. Alisin natin, no? Sabihin mo, gusto kong sumampalataya, gusto kong maintindihan at maunawaan ang salita ng Diyos. Kaya lahat ng paraan ay gagawin mo para makapanampalataya ka, no? So, pull it down in Jesus' mighty name sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Pangalawa, bakit isip? Sapagkat alam ni Satanas na ang ating isipan ay merong tinatawag na kapangyarihan, no? There's tremendous power of our mind, no? Alam niya na makapangyarihan ng ating mga isipan, no? Ang kapangyarihan nito ay hindi mo maarok, di ba? Nabanggit ko nga noong nakaraan na may mga istorya tayong share sa inyo na may isang taong killer na pumatay ng maraming tao doon sa Amerika at nang in-interview siya ng newscaster, sabi sa kanya, ba't mo ginawa yun? Sabi niya, marahil dahil yun bunga ng mga napapanood ko at nababasa kong mga aklat patungkol sa pagpatay, patungkol sa crime. Alam mo bang masama yun? Hindi niya inisip na masama yun. No? Dahil ganun si Satanas, kung paano tayo maghasik ng kasinungalingan sa ating isipan, na hindi niya naisip man lang na masama yung ginawa niya. No? At may mga taong ganyan na dahil sila'y pinalaki na dapat hindi ka marunong umiyak. Dapat hindi ka magpapatalo kung may mga tao na inaasar ka, binubuli ka, hindi ka magpapatalo. Kung ginawan ka ng masama, mas gawan mo ng masama, di ba? Natatanim yun sa isipan ng mga bata hanggang sa lumaki na sila, hindi sila magpapatalo, hindi sila magpapaagrabyado. Lalaban sila, patay na kung patay, no? So, may mga ganung pagkakataon. Pero tandaan po natin, napaka-kapangyarihan ng ating isipan, no? May mga tao na gumagawa ng mali at hindi nila iniisip na mali yun. At sasabihin pa nila, marami namang gumagawa eh. O, hindi nila iniisip na masama magkaroon ng ilang asawa, no? Alam natin na iyon ay mali, no? Pero ano ang sagot nila? Sasabihin nila, marami namang gumagawa eh. Marami namang gumagawa nun, kaya hindi masama yun. No, kahit maraming gumagawa, kahit majority ang gumagawa, kung ano sinabi ng Biblia, kung ano salita ng Diyos, yun ang paniwalaan natin. Ang Diyos ang ating final judgment. Kung ano sinasabi ng Biblia, yun ang ating sampalatayanan. No? At pag sinabi ng Biblia na mali, mali. Kung pag sinabi ng Biblia na tama, tama. Hindi natin dapat salungatin kung ano sinasabi ng Biblia, no? Alam natin na lahat ng katotohanan ay salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ang siyang katotohanan, no? So, it affects our mind dahil maraming magaling si Satanas na magbigay ng suggestion sa atin, no? So, binibigay niya suggestion, yung mga maling kaisipan, yung fearful thoughts, yung mga pananakot, no? Mahirap makapanampalataya kapag may takot na gumagawa sa isipan mo, no? Bago ka makapanampalataya, kailangan matanggal mo muna yung takot na nasa puso mo. Kasi hindi ka makakapanampalataya kung may fear diyan, no? Hindi ka makakaibig sa tao kung may bitterness, hatred, kung mayroong anger, kung may unforgiving, kung hindi ka marunong magpatawad, kung merong bitterness, mapait, no? Lahat na lang, galit ka sa mga tao, sa lalaki, may galit ka, ano? So, ayaw mong magpatawad kasi may lalaki, yung unang mong boyfriend, ay niloko ka, pinagsamantalahan ka, ginaman ka ng masama, kaya iniisip mo lahat na lang ng lalaki ay ganun. Lahat na ng lalaki ay masama, no? So, hanggat hindi nababago ang ating pag-iisip, no? Hindi rin naman mababago ang ating pagkilos. Kaya nga, meron kang
man-hater ka, no? Galit ka sa lahat ng lalaki kasi may lalaking gumawa sa iyo ng hindi maganda. At iniisip mo na lahat ng lalaki ay ganon, no? So fear, no? May kakilala ko na isang pastor na sabi niya, meron na kaming miyembro na nagpapapray lagi sa akin, biriuin mo, pastora, isang buwan kong halos pinag-pray yung kapatid na yon. Sabi niya, may cancer daw siya. No? At natanong niya, ano ba stage ng cancer mo? At ang sabi niya, hindi ko nga po alam. Bakit? Hindi ka pa ba nagpa-check up? Hindi pa nga eh. Bakit nasabi mong may cancer siya? Kasi po, nakakapako po, may bukol po ako sa dibdib. No? So, sabi niya ng pastor sa kanya na, magpa-check up ka muna. Magpa-ultrasound ka muna, magpa-check up ka muna, pumunta ka muna sa doktor, magpatingin ka muna. So, ilang linggo dumaan at dumalo siya, yung kakilala na niya sa church, ang sabi, Pastor, salamat sa Diyos, wala po pala akong cancer. Yung pala, yung bukol na yun, kulani lang pala. No? So, ang tagal niyang natakot, ang tagal niyang hindi nakatulog, ilang araw siyang hindi makatulog dahil iniisip niya, cancer yung sakit niya. Pero yung pala, hindi pala cancer, kundi kulani lang. So, ang makapangyarihan ng isip, no? Napaka-makapangyarihan ito. No? So, ang nangyari, nang bumalik siya, sabi niya, salamat po, at ako'y wala po palang cancer, no? So, may mga pagkakataon na may takot na nakakagawa sa atin. Nung kami po ay nasa Pangasinan, meron po doon mga kapatiran na nagkwekwentuhan na patungkol doon sa kamag-anak na isang kapatiran na namatay. Sabi, ano kinamatay? Inubo lang at saka inubo lang ng ilang linggo. Tapos dumating na hindi makahinga at nang sinugo sa ospital, dead on arrival na. Tapos mayroong isa doon, nakakilala kami, na inuubo rin siya. Tawag siya sa amin. Ano sabi? Mamamatay na po ako. Bakit? Kasi po, yung pala, naalala niya yung kwento na minamatay dahil doon sa ubo. At saka sa lagnat, inilalagnat siya at inuubo. At inisip niya na siya ay mamamatay. No? So, ganun po, kapangyarihan yung isip natin. Pwede po tayong dalhin ni Satanas na takutin, no? Kaya nga rebuke him. Huwag natin payagan na makaisa siya sa atin. Huwag mo isipin yung hindi pa nangyayari sa iyo, ba't mo iniisip? Sa pangalan ni Jesus, Satanas, sinungaling ka, no? So, ilang beses ka nang natakot dahil ilang beses ka nang takot na hindi ka naman dapat matakot, no? May ganung pagkakataon na dahil makapangyarihan ang isip natin, minsan natatakot ka, hindi ka naman dapat matakot, no? Naalala ko, nung dalaga pa ako, nung nasa Cubao pa kami, no? Kasama ko sa kwarto, yung apat kami magkakapatid, kasama ko sa kwarto yung tatlo kong kapatid na natutulog, may double deck kami, no? Ako nandun sa taas, tapos, nung nagising ko mga bandang 2:00, nakita ko, kasi katapat ko ay bintana, no? Pag ganyan ko, nakita ko parang merong gumaganyan. Nasisinagal siya ng araw, pero maitim siya dahil madilim. Gumaganyan. Sabi ko, ano ba to? Halimaw yata to. Natakot ako in Jesus' name. Jesus' name. Pero hindi siya umaalis. Gaganong-ganon siya. Ginawa ko. Tumalikod ako. No? Pero nagkabandibdib ko at natakot talaga ako. Ano ba to? Hindi ako makadilat. Hindi ako makabaling doon sa bintana dahil nandun nga yung gumaganon na pumapaypay para bang akala ko meron ng tawag doon yung lumilipad na yung kalahati ang pero walang ulo, no? So, sabi ko, ano ba yun? Natakot ako noon. At paggising ko sa umaga, nang magising ako, nakita ko, yung pala, may nakasampay palang t-shirt doon sa sampayan, no? Na akala ko halimaw. Yung
yun yung bagay na inakala kong halimaw, no? So, ano ang pinupunta ko? Ibig sabihin, kayang-kaya pala na si Satanas na paglaruan ang ating isipan, no? Minsan natatakot tayo na hindi naman pala tayo dapat matakot, no? So, kaya nga dapat hindi tayo tanggap ng tanggap kung ano yung dapat natin tanggapin. Kaya pagka merong ganung pagkakataon na akala mo image na hindi maganda, nananakot sa'yo, ginagawa ka, bumabangon ako, binubuksan ko yung ilaw, baka naman damit na naman o ano, no? At makakalaya ka sa takot, no? In Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Kaya po, hindi tayo dapat maisahan ni Satanas sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, no? So maging ingat tayo kung ano yung ating mga tinatanggap. So, may mga kondisyon din ng ating mga kaisipan na yung tinatawag na accusation, no? Ganyan, kasinungalingan ni Satanas na dahil makapangyarihan nga yung ating isip, kaya minsan, ginagambalan niya tayo. Marami siyang accusation na binibigay sa ating mga isipan. Minsan, sinasabi niya, wala kang kwenta, hindi ka magaling, pangit ka, BO-BO ka, hopeless ka, wala kang alam, no? Wala kang pag-asa, no? Pero dapat ang panlaban lagi sa mga maling kaisipan na nilalagay ni Satanas sa ating mga isipan ay walang iba, ay ano po yung panlaban ni Satanas, kay Satanas? Pagka may mga masasamang kaisipan na nilalagay siya sa atin, ang pinaka panlaban doon ay walang iba kundi salita ng Diyos. Sabihin mo sa pangalan ni Jesus, sinungaling ka sa Satanas. Alam ko, anak ako ng Diyos. Di-recite mo yung John 1 verse 12. No? Ang lahat, nagsitanggap sa Panginoon sa Kanya, ay tinuring niyang anak ng Diyos. Tayo anak ng Diyos. We are forgiven. Tayo pinatawad ng Diyos. Tayo ay iniligtas ng Diyos. Tayo ay ginawa niyang righteous, matuwid, no? We are loved by God. Tayo mahal ng Diyos. We are special to God. We are accepted by God. We are fearfully and wonderfully made by God. Naunawaan po ba natin? We are favored by God. Ibig sabihin, lahat ng kasinungalingan ni Satanas, ma-e-erase yun sa atin, mapupull down natin lahat ng kasinungalingan niya kung ang panlalaban natin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kita nyo sa Matthew 4, nang si Satanas ay tinukso niya ang ating Panginoon Jesus, ang panlaban ng ating Panginoon Jesus ay walang iba kundi salita ng Diyos. Satanas, sinasabi sa Biblia, sinasabi sa salita ng Diyos, no? Sa Panginoong Jesus, sa Panginoong Jesus ay sasampalataya ka, no? No, lahat ng mga gawa, mga salita ni Satanas ay pinanlaban ng ating Panginoon Jesus ay walang iba kundi ang salita rin ng Panginoon, no? So, napakahalaga ng salita ng Diyos, no? At sa pamagitan din nito, makakalaya tayo sa lahat ng mga ginagamit ni Satanas para mabound tayo, para matalian niya tayo. Ilang taong ka nang nakatali, no? Hindi ka makahilag-hilag post, na akala mo wala kang kaya na makalaya sa iyong kalagayan. Alala ko, may isang babae na gusto na niyang maitama ang buhay niya, no? Meron siyang kinakasama na may asawa, di pamilya, no? At gusto na niyang itama yung kanyang maling ginagawa, no? Pero wala siyang magawa, no? Kasi matagal na sila ng lalaking yun na nagsasama. Matagal na yung kanilang relasyon, no? Na kanilang inililihim, no? Ang daya ng kaaway, sinasabi sa isipan niya, ngayon ka pa ba gusto mo makalaya? Sabi, sino mag-aalaga sa'yo pag matanda ka na? Malapit ka na mag-senior citizen, no? So, kung pag-iisipan mo, iniisip mo, o nga naman, sino mag-aalaga sa akin? Wala akong anak. Wala na akong
Wala na akong magulang, kapatid. Sino mag-aalaga sa akin pagtanda ko? No? Pero gusto na niyang maitama ang mali niyang ginagawa. No? Gusto niya tama yung buhay niya. Pero hindi niya makaya. No? Kung titingnan natin, sino may sabi niya na hindi tayo makakalaya? Na hindi ka pwede makalaya? Sino ba yung bumubulong sa atin? Na sinasabi hindi mo kaya makalaya dyan? Pero kung titingnan natin at gagamitan natin ang salita ng Diyos, makikita natin makakalaya tayo. Philippians 4:13, ano sabi doon? I can do all things through Christ which strengtheneth me. No? Sampatalayanan mo lang yung salita ng Diyos. Pagbulay-bulayin mo lang salita ng Diyos. Lagi mo i-confess, kaya ko sa tulong ng Panginoon. Tandaan nyo, may Diyos na kaya tayong ingatan. May Diyos na kaya tayong alagaan. Huwag mo intindihin kung sino mag-aalaga sa'yo. Meron. Kaya ng Diyos magbigay sa'yo kahit anghel, kaya niyang pababain sa lupa para alagaan ka ng Panginoon. Tama? Dahil naroon ka sa pagsunod sa Kanya. Hindi niya ipababayaan ng sino mang naniniwala, sumasampalataya at sumusunod sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Pero salamat sa Diyos ng Kanyang pinagbulay-bulay ang salita ng Diyos, nakalaya siya. No? So, kaya tayong i-correct ng salita ng Diyos. Napakahalaga ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang nagko-correct sa atin para ayusin ang buhay natin. Kaya nga, gano'n na lang ang pagmamalasakit namin sa inyo mga kapatid, sa lahat na nakikinig natin, na kayo makinig ng salita ng Diyos. Na kayo mag-aral ng salita ng Diyos. Na kayo magbasa ng salita ng Diyos. Dahil kaya ng Diyos i-correct yung maling trabaho natin, maling gawin natin, maling ginagawa natin. No? Yung mga maling nasa kaisipan natin, no? Ang salita ng Diyos ay kaya tayong inspire, no? Inspire ng salita ng Diyos, no? So, magpatuloy tayo, no? Na laging sampalatayanan, makinig ng salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos ang magko-correct sa atin kapag tayo ay nasa mali, no? Pangatlo, Satan knows the wrong thought could result in wrong living. Alam niya na kung mali ang ating isipan, magre-resulta ito ng maling buhay, no? So, maraming ganyan, no? At totoo po yun, na pag mali ang isipan natin, mali ang ating buhay, mali ang ating behavior, magpo-produce ng wrong life, kung mali ang ating isipan. Kaya, kailangan iayos natin muna ang ating isip para maayos ang ating buhay, no? Bawa, yung pagsisinungaling, no? Kung narihati ka na sa iyong pagsisinungaling, kung hindi mo inaayos yan at hindi mo tinatanggap na yan ay kasalanan, no? Lagi na lang lalabas yan sa bibig mo, no? Mahirap kumilos ang Diyos kapag hindi mo muna itinama kung ano yung dapat itama mo sa buhay mo. No? Okay. So, dapat sampalatayanan mo na, ay, oo nga, ayaw ng Diyos. No? Halimbawa, yung mga taong hindi pa nga nagsisimula ang laban, lagi na niya sinasabi, naku, talo ko dito. Di ako mananalo dito. O, di ba? Kasi sinampalatayanan niya na matatalo siya. Kaya yun ang nangyari sa kanya. Ganun ang nangyari sa mga Israelites. No? Anong sabi nila? Hindi natin kaya yan kasi mga higanti yan. Mas malalaki sila sa atin. Buti na lang may Joshua at Caleb na nanampalataya sa Diyos at sa salita ng Panginoon. No? So, para mabagong ating kaisipan, dapat meron tayong sampalatayanan. Sampalatayanan natin ang salita ng Diyos. No? May maggagawa tayo. No? Kayang maikorek ang mali sa ating buhay kung sasampalataya tayo sa Diyos at sa kanyang mga salita. Ang Diyos, ang salita ng Diyos, ang nagko-correct ng ating maling kaisipan. Kaya nga napakahalaga
na lagi tayong nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa ng salita ng Diyos, at nananalangin. No? Tandaan po natin, kung ano iniisip mo, yun ang magiging ikaw. No? Pero kung ang nakorek na ang ating isipan, makokorek din yung ating character, makokorek din yung ating attitude. Yun lang po. Yan na po tayo magtatapos. Salamat sa salita ng Panginoon at pagpapatuloy na lang po natin kung meron pa po kung gustong idagdag pa sa mga susunod na araw patungkol po sa ating kaisipan. No? So, may mga kapatid na nasabi, Pastor, ang ganda po ng topic po natin. Nabitin daw sila no nakaraang Friday. No? So, yan po ang karugtong. At sa kalooban ng Diyos, kung meron pa po na ibibigay ang Panginoon na idudugtong patungkol sa ating kaisipan, no? Ay mapapakinggan po natin. Manalangin po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong mga katuruan. Salamat po sa mga karunungan na pinagkakalob mo sa pamagitan ng iyong buhay at makapangyarihang salita. Hallelujah. Sa oras na ito, kilala mo lahat na nakikinig at makikinig ng iyong salita. Sa oras na ito, kung pwede nyo ilagay ang inyong kamay sa inyong ulunan at mananalangin tayo. Father, right now, sa pangalan ni Kristo Jesus, binubunot ko lahat ng masamang kaisipan na nilagay ni Satanas sa kanilang isipan at pumayag sila na makalaya mula sa masamang kaisipan right now in the name of Jesus and the power of the Holy Spirit. Lahat ng mga kasinungalingan nilagay ni Satanas sa isipan ay winawasak namin, tinatakwil, pinawawalang bisa sa pangalan ni Jesus. Na sinasabi ni Satanas, hindi ka nagagaling, manampalataya ka si Yeso Kristo ang iyong dakilang manggagamot. Ang sabi sa Biblia, sa pamagitan ng sugat at latin ni Jesus, ikaw ay gumaling. Past tense na, ikaw ay gumaling. Sampalatayanan mo na lang na ikaw ay magaling na. Sa pangalan ni Kristo Jesus, kung ikaw ay sinasabi ni Satanas na wala kang pag-asa, si Yeso Kristo ang tanging nating pag-asa. Kaya niyang tayong tulungan sa lahat ng ating pinagdadaanan, sa lahat ng ating problema, sa lahat ng pagsubok na dumarating sa atin right now in Jesus' name. I bind lahat ng masamang kaisipan na nilagay ni Satanas sa isipan ng mga nakikinig ngayon. In Jesus' name, I command you, in the name of Jesus Christ, to go. Pinupull down namin, tinatakwil, inaalis sa aming isipan lahat ng masamang kaisipan na humahadlang para hindi kami magkaroon, Panginoon, ng kapayapaan at pag-asa sa pangalan ni Jesus. Father, right now, sa oras na ito, proteksyonan mo po ang bawat isa na nakikinig. Let the hedge of protection be upon their lives, be upon their mind, in Jesus' name, and the power of the Holy Spirit. And right now, Lord, let them free sa lahat ng mga gawa ng kaaway. Lord, alam namin, pinagtagumpay mo na kami. Ikaw ang nagtagumpay at ang pagtagumpay ay pinagkaloob mo sa amin. Kaya nga, kung ano lang yung ginagawa ng kaaway na pandadaya, yun po ay pandaraya lang niya. Hindi namin dapat sampalatayanan. Talunan na siya, kami ay pinalaya mo na, kami pinatawad mo na sa aming mga kasalanan. Kaya namin magpakatino, kaya namin maging mabuting Kristiyano, kaya na namin lumakad ng ayon sa iyong salita, ayon sa iyong katotohanan, kaya namin tanggihan ang kasalanan, kaya namin tanggihan ang tukso, kaya namin tanggihan ang lahat ng kalikuan sa tulong at patnubay ng aming Panginoon sa Kristo, sapagkat bagong nilalang na kami, sapagkat kami ay ginawa mo ng matuwid at kami, Panginoon, ay pinagkalooban mo na ng bagong puso at isipan. Sa oras nito, pagpalain mo lahat ng nakinig at makikinig pa. Pagpalain mo lahat, Panginoon, na patuloy na umiibig sa iyo at sa iyong mga salita. Magpatotoo ka sa kanila, magtagumpay sila sa lahat ng gawa ng kadiliman, magtagumpay sila sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng tukso, sa lahat ng gawa ng kaaway. At maging mature silang Kristiyano at makita nila, Panginoon, na sila'y nag-grow sa iyong biyaya at kahabagan. Lord, sa oras nito, sila na may mga sakit karamdaman,
pakilala ka sa kanila na ikaw ang dakilang manggagamot. Sampalatayanan nila na ikaw ang mabuting manggagamot, ikaw ang dakilang doktor na nagpapagaling ng lahat ng aming sakit at karamdaman. Bigyan mo po ng magandang kalusugan ng bawat isa. Kayo po ang tumugon ng kanilang pangangailangan at anumang kanilang mga panalangin, Panginoon, problema. Kayo po magbigay, Panginoon, ng solusyon at tulong. Salamat po sa katagumpayan, salamat sa iyong mga salita, salamat sa kalayaan, at patuloy na i-correct mo pa ang aming mga buhay. Alam namin ang mga salita mo ang nagko-correct sa amin, nag-i-inspire sa amin para po kami ay makalaya sa lahat ng pagkalipin ng kaaway at sa lahat ng masamang kaisipan na pilit na binabato niya sa amin. Salamat sa pagtatagumpay, salamat sa iyong pag-ibig at pagmamalasakit, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat po, Banal na Espiritu. Salamat po, aming Ama na nasa langit. Sa iyo ang kapurihan, kalwatian at ang karangalan, ngayon at magpakailanpaman. Mahal ka namin, Panginoong Jesus. Mahal ka namin, Amang Banal. Mahal ka namin, Banal na Espiritu. Salamat po, sumayo ang kapurihan, kalwatian, karangalan, ngayon at magpakailanpaman. Sa tayong pangalan ni Kristo Jesus, lahat tayo magsabi ng Amen. 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 Amen po. Pagpalain tayo ng Diyos at ingatan sa lahat ng ating gagawin pa. At sa araw ng bukas, bigyan tayo ng Diyos ng buhay at kalakasan. Patuloy tayo sumunod sa Panginoon. Patuloy tayo magbasa ng Kanyang salita. At patuloy tayo makinig ng Kanyang mga salita. Lagi niyong pakikinggan ang ating mga live stream. Mag-comment po kayo, mag-react po kayo. No, wag nating katamaran ang gawain ito sapagkat alam ko na ang benepisyo nito ay para sa ating lahat. Salamat po. Pagpalain tayo ng Diyos.